Tapos na. Powered by Boss Edward. Siya nag-repair nito. Good job. Good job, Boss Edward. Okay. Roll intro. Ayan. 5.5 DC out. So, trigger 76. So, may problema. Wala siya nakaprotect pero no signal kay nag-DC out siya. Taas pa kay bias. Kasi bias idling. Pang sa ta. Hey, what's up guys? Alright, continue tayo sa repair. So, ayan. So, I'm trying my best na hindi makasagabal yung camera sa pag-repair ko. Ayan. So I'm looking for short circuit. So beep muna tayo, beep 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 beep. So para yung ganitong setup, tanggalin mo natin yung yung sa resistor sa my driver. Sabi na nga XLR ba? So tanggalin mo natin yung resistor sa my driver. Putol? Amen. Marto mo kuan mo under mo pa. Wa man, under man. Kupot man. Basig kuan kano masikit di pod. Adim sa masikit. Basig sa wire. Sa wire na. Okay, so test natin individually. So, ayan. Dito muna sa entrada. Ayan, pag tumunog yan, okay. Then dito tayo. So, ayan. Individual yan. Ayan. Ayan, wala. So, automatic possible sira to. Yan, ito. Check natin to. Only table just for one. Pause mo natin, may music. So, ayan. Confirm. Sira yung NJW0281G. Ayan, sira. So, let's proceed. All the people in the world today. Si Edward, gwapo today.
Off muna natin. So, yan. Wala. Hello. So, pause ko muna ito. Tanggalin ko muna yan. Lahat ng mga current sensor. So, yan. Continuation sa video natin. Ito, yung pumutok na isang kapasitor. Yan. Ito. Sumabog yan. Sabog na. Sabog na yan. Yan. So, nag-high pressure. Meaning high voltage. Sabi ng may-ari, nakaabot doon ng 250 volts yung sa step up niya. Ayan. So, isang indication. So, nung nag-test ako is DC low rail, second rail at high rail. Yung low rail, grabe, ang baba. Sobrang baba. And then, balance na rin yung voltage sa second at third rail. So, indication na may leaking sa capacitor. So, I tried to remove the remaining ones. And it turns out to be defective as well. Ayan o. So, yan yung first indication. Pag naalog mo na yan. So, delikado na yan. Isang indication na yan o. So, ito buntis. Paano ba maano yung buntis? Yan. Ayan. Hindi siya na sentro yan. Tagilid siya. Yan o. So, sa umaalog, tagilid siya. And then lastly, test mo sa capacitor tester. So, minsan may tama naman yung capacitance dito. Pero maalog at saka buntis, just don't venture to use it again. Just replace it directly. Yan o. Meron pa indication ng corrosion o. Ano? Ito mahina lang pero feel mo yung yung lobo. Yan o, buntis. Ito wala. May batunog o. Ito, yung bagong napalitan ko. Yan. Yung cup niya dito, yung plastic cup is pwede mo pang mapalo sa sa aluminum niya. Pero ito, nagbuntis na. Yan. Ito pa. Yan. Puro umalog. Tsaka hindi stable yun. Kasi naman buntis. Nag-high pressure na siya kasi mataas yung voltage. So ayan. Replace ko muna yan lahat. Then retest again. yung indication ko dito. Kasi yung supply ng input board is dito kumukuha sa dito kumuha sa lowest rail. Nagtaka ako bakit hindi mag-balance dito yung 15 volts positive and negative. Nalitan ko na ng mas malaking resistor, malaking watts, same value, almost same value, tsaka mas malaking Zener diode, yan 3 watts yan. Ganun pa rin, kusang nagda-drop. First mong try, okay siya, then eventually magda-drop siya. So isa yung indication sa unbalanced voltage ng every rail. Nung na-test ko, sobrang baba. So, yun. Automatic. Sira yung capacitor. Okay? So, palitan ko muna, then retest natin ulit. Okay? So, test tayo.
.16 watts at 8 ohms. Testing 1, 2, 3, 4, 5. Testing B 1, 2, 1, 2, B. Check B. Testing 1, 2, B. Testing. So, yan. 1650 watts, 100 hertz, 4 ohms, babaan konti. Terus ya sa kalo. 27 watts, 8 ohms. So, yan. So, ito yung 1650 watts at 8 ohms and 27 watts at 4 ohms. Maganda naman yung stepper niya. Smooth. Ito yung laman. Okay, next. So, it turns out nasira yung lahat ng kapasitor. And yung main supply ko ngayon is 220. Ayan. So, itong model na to is 1650 watts at 8 ohms and 27 watts at 4 ohms na. Kita naman sa video yun. Ayan, maganda oh. Very smooth. Maganda yung stepper oh. Very yan, automatic yan oh. Very responsive. Yan. Ang iba kasi malayo pa nag-trigger na eh. Ito eh. Concept of clipping. Doon pa siya mag-ano. Mag-step. Yan. So, okay. Yan. So, pinalitan ko lahat ng kapasitor. Yan, bago na, GC-Con. 12 pieces. Ito yung mga sira. Ito. Maalog-alog. So, expected din pag nasobran tayo sa step up. Yan o. Tsaka buntis na siya. Yan. So, 12 pieces and input board sira. And I modified the regulation, so mas matibay na yan sa regulation ng input board. So I modified it para mas tumagal sa high voltage. So bago input board, thankfully yung isang channel no problem, so it just run good. Ito yung na-repair ko and yung nasira niya, ito naman yung nasira. Yan. So, marami. Yan pa. MOSFET. Lahat ng MOSFET. Sunog mga resistor. Sunog yan. So, next will be itong stop start. Papalitan ko ng bago to. Pwede naman pero gusto ko lang palitan. Para mas mataas pa yung life niya. Baka bigla lang sumabog yung kakahiya naman sa sa owner. So that's it for today's video. Yung supply nga nito is 150 highest rail. So anyway, 3 tiers, 150 highest rail. Okay. Same sa turbulence.
Pero hindi siya turbulence. Pero yung circuitry same. Tsaka sa earth shaker, meron din ganito. Yung main supply ay yung main amp niya is same sa ano. Sa... Hindi ko pa pala pinandar yung blower. Maingay kasi. Pandarin ko na yung blower. Anyway, that's it. Bye.